Welcome po sa ating programang Gabay sa Biblia sa Radyo. And this is the Wednesday edition, your midweek blessing sa paggising. Makakasama niyo po, Coach JC Libiran, together with my partner. Yes, sa lahat po ng ating tagapakinig, ako po si Marty Tupas Isidro at isang karangalan po na muli akong makasama dito upang magbahagi ng ating pananampalataya. Thank you, Brother Mark. Feel free to share with them ang ating question for today. Yes, pagnilayan po natin ang isang tanong na napapanahon para sa ating lahat, lalo na sa mga nasa journey ng paghihintay at pagsusumikap. Ang ating pong reflection question, anong mga hakbang ang maaari mong gawin upang mas magtiwala sa timing at kabutihan ng Diyos? Feel free to tag your friends, share this Facebook Live. Muli, welcome po sa programang Gabay. Gabay, araw-araw na pagdinilay, salita ng Diyos at patnubay, pananampalataya at biyaya. Pananampalataya at biyaya. Welcome once again. Ito po ang ating programang Gabay sa Biblia sa Radyo. And this is the Wednesday edition, your midweek blessing sa paggising. Kasama niyo po, Coach JC Libiran, together with my partner, Brother Mark. At brother, ang ating question, anong mga hakbang ang maaari mong gawin upang mas magtiwala sa timing at kabutihan ng Diyos? So join us in the conversation. Yan po ang ating pagkikwentuhan. At feel free to tag your friends, share this Facebook Live. We also invite you na i-share niyo po yung inyo po mga prayer request, no? Dahil araw-araw ay may misang iniaalay dito sa Radio Veritas. Si Eden nag-share, Coach JC, malapit na po kasi ang eleksyon. Ayan, so okay. Pag-pray natin ang mga tumatakbo at mga naghahanda para sa eleksyon. Okay. Salamat sa kay Boring Tuning. Dito may mga bumati sa atin as early as now, mga kapanalig natin, no? Si Laina from San Miguel, Bulacan, si Gliceria from Binondo, Manila. Ayan, thank you po sa inyo, no, for joining us and tagging your friends. At ayan na nga ang question, no, brother, pag-usapan natin ito. Anong mga hakbang maaari mong gawin upang mas magtiwala sa timing at kabutihan ng Diyos? So, yung mga kapanalig natin, they'll share their comments, no? Mamaya, babasahin natin yan. Pero tayo na muna mauna. Ikaw na, brother. Ay, nako, ako yung relate dito. Sa aking karanasan kasi bilang isang real estate salesperson, hindi ko maiiwasang mapansin ang tila pagiging unfair ng mundo. Kasi medyo matagal na akong naghihintay na makabenta muli. Ngunit tila baga hindi dumarating ang biyaya na inaasahan ko. Samantalang may mga bagong salta sa industriyang ito na agad nakaka-close ng sale kahit na sila ay bago pa lamang. So, hindi ko itatanggi, minsan ay may halo itong sakit at tanong sa aking puso, bakit hindi pa ako? Ba't hindi naman ako? Or ako naman, Lord, please. Yan. Pero ang kwento ng mga manggagawa sa ating ebanghelyo ngayon, sa ubasan, ay isang paalala sa ating lahat na ang pamantayan ng Diyos ay hindi ayon sa pamantayan ng tao. So sa mga panahong nararamdaman ko ang pagkabigo at tila ba ako'y napapag-iwanan, itong mga hakbang na natutunan ko upang mas magtiwala sa timing at kabutihan ng Diyos. Una, ang pagpapasalamat sa kung ano ang meron. Yan. Sa halip na mag-focus ako sa kung ano ang wala, pinipili kong magpasalamat sa mga biyayang mayroon ako ngayon. Katulad ng kalusugan, ng pagkakataon na maglingkod, at ang mga taong sumusuporta sa akin. Sa pagtingin sa kung ano ang meron, napapaalalahanan akong sapat na ang biyaya ng Diyos sa bawat araw. Pangalawa, siguro yung pagpuri sa tagumpay ng iba. Yan. Mahirap man sa umpisa, iaaminin ko din, na natutunan kong purihin at ipagdiwang ang tagumpay ng iba. Ito ay hindi lamang isang paraan ng pagpapakumbaba, kundi isang paraan upang buksan ang puso sa biyayang dumarating din para sa atin. Kasi sa bawat congratulations natin sa iba, na congratulations na ating binibigkas, inaayos nito ang aking puso upang maging handa sa aking sariling biyaya na darating. At panghuli siguro i-share ko yung yung pagpapatuloy sa pagtatrabaho ng buo ang puso. Buo ang loob. Kasi sa kabila ng lahat, hindi ko
pinapabayaan ang aking trabaho. Patuloy ako nagtatrabaho ng may integridad, patuloy ako naglilingkod sa mga kliyente, at patuloy akong nagiging tapat sa aking mga tungkulin. Kasi alam kong darating ang araw na aani din ako ng mga bunga ng aking pagsisisi. Ayan, Coach JC, ang aking Amen. na ginagawa. Thank you, Mark. Very useful and very practical. At the same time, real talk talaga, no? Nangyayari talaga yan, no? Na minsan makikita mo yung iba, ba't nakakaangat na siya or parang naunahan na ako, pero nandun pa rin talaga yung talagang buong tiwala natin na dapat ibigay sa Panginoon Diyos, no? That we are all equal and we are all special in God's eyes. So, mamaya mag-share din ako, but feel free to join us in the conversation. Anong mga hakbang ang maaari mong gawin upang mas magtiwala sa timing at kabutihan ng Diyos? At sa pagpapatuloy po natin, ayan, tayo po ay live na no, sa Radio Veritas 846. Gabay po ay Mondays to Fridays, 5 to 5:30 ng umaga. Philippine time. Kapag Sundays po, it's 8 to 9 o'clock ng umaga. Kaya ayan, simulan na po ang bawat araw ng may magandang balita. Simulan ng bawat umaga ng may ngiti at pag-asa. Every gising is a blessing. Brother, I'm seeing here some people who are sending yung kanilang mga emojis. So, salamat kay Natividad, kay Connie, thank you kay Daisy, kay Faith Hope, kay Ann Margaret, ayan, kay Sir Denia Eden, Paminduan Mercedita, Ellen, kay Monching Maribao. Salamat sa mga natagtag ng friends, nag-share. Ayan, thank you po so much sa mga comments nila, no? At mamaya po, sana kayo rin po, katulad ni Mark, mag-share rin po ng inyong mga hakbang na ginagawa para patuloy na magtiwala sa timing at kabutihan ng Diyos, no? Letting you know na tayo po ay nasa Facebook Live rin ng DCRV 846, The Light of Jesus Family. Tayo po ay nasa Sky Cable Channel 211 at yan, napapakinggan mo sa Radio Veritas 846. At speaking of blessing, last weekend, brother, nagkaroon tayo ng Women's Conference of Pure Joy. Congratulations to all the organizers, the speakers, at syempre sa mga umaten ng conference na ito. We got to see, of course, no, Brother Bo was there, Sister Risa, Singson Kopeng, and the armless pilot, Guinness Book of World Records, no, si Jessica Cox, and among others, no, mga super women natin, kababaihan. It's just so good, no, that we get to see them come together, have fun, enjoy, learn, fellowship, support each other, pray for each other. At bro, habang si Milen, my wife, is attending, ako naman, kasama ko siya na nag-date kami, no? Yan ang aming yearly daddy-daughter date, no? Sinasabay namin yan, no? Kaya, again, let's continue to pray for all the women, no, who are empowered and experiencing pure joy. Manalangin na po tayo, no? And tama si Brother Mark, no? Ito yung gospel natin na some do about the master of the vineyard at nagbigay siya ng opportunity. Pero syempre, iba-iba rin ang pagtanggap ng opportunity na ito. Talagang dapat patuloy tayong magtiwala sa Panginoon Diyos, kaya itaas natin sa Kanya ang ating mga panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sanlilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking tinatanghal na ako ay mahal ng Diyos, ako ay lingkod ng Diyos, ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako'y pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo ngayon ay dadako sa ating kwentong gabay at ito ay babasahin sa atin ni Brother Mark. Take it away, brother. Ang pamagat ng ating kwentong gabay ay ang realidad ng pagsunod kay Jesus na ibinahagi ni Sis Jewel Villarisco. At ito ay inspired mula sa Ebanghelyo ni Mateo chapter 20 verses 13 na sabi doon ni Jesus mula sa kanyang talinhaga, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo." Kwento dito ni Sis Jewel, unfair naman na ang di karapat-dapat ay pupunta sa langit, sabi ng kaibigan. Para sa kanya, hindi makatwiran na ang mga magnanakaw at gumagawa ng malalaking kasalanan ay tatanggapin sa langit. Agree naman ako sa kanya. Sinisikap naming mabuhay na tulad ni Kristo, pero pareho lamang ng gantimpala ang ibibigay sa akin at sa mga makasalanan. Pero mabilis kaming pinaalalahanan ng tatlong bagay.
Una, hindi sigurado kung sino ang pupunta sa langit. Diyos lamang ang nakakaalam. Pangalawa, gaya ng pagtulong natin sa mga nangangailangan dito sa lupa, tayo rin ay magtulong-tulong para makamit ang langit. Pangatlo, ang Diyos ay mapagbigay. Tayo man ay nagkakasala, pero tayo ay nagpapasalamat na mahal niya tayo. Tayo man ay di karapat-dapat na pumunta sa langit, kaya magpatuloy tayo sa pagsunod kay Jesus at tulungan ang iba na ganoon din ang gawin. Pag nilayan natin mula sa Mateo chapter 7 verses 21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Manalangin tayo. Panginoon, maaaring ako ay matalino, ngunit kailangan ko ang iyong dunong. Gabayan mo, Panginoon, magabayan punawa ang iba na mapalapit sa iyo. Ang langit ay napakalaking regalo na, pero mas magiging matamis ito kapag naroon din ang mga kaibigan. San Pius X, Papa, panalangin mo kami. At ito ang kwentong gabi. Amen. Thank you so much, Brother Mark, for reading it. We're about to go with our quick break at letting you know po na yung binasa ni Brother Mark ay mula po sa mga kaibigan natin from facebooks.ph at ito po ay available no sa kanilang website at sa Shopee at Lazada. So feel free to check out po facebooks.ph. Nandiyan rin po ang mga devotionals natin, Dita Kay Gabay, Sabbath Companion, and also the books of Brother Bo Sanchez. Letting you know po that ang Inside Matters rin na bagong libro ni Sister Risa Singson Kaupeng ay available na. So glow up your inner beauty from within. So magkakaroon tayo ng quick break for our sponsors. Muli magbabalik po ang programang Gabay. Welcome to our neighborhood, where families come in all shapes and sizes. In this house, like many others, there is love, joy, and connection. Bliss moments, but also conflict, misunderstandings, and pain. Broken moments. Every family has its own story. But how can this work? Join us for our sermon series, Under One Roof. Discover hope, find healing, and together, let's turn our houses into homes. Under one roof, living in blessed and broken families. Welcome back sa ating programang Gabay sa Biblia sa Radyo, and this is the Wednesday edition, your midweek blessing sa pagising. Yes, it's August 21, 2024. Dapat holiday pero minove ng Friday para long weekend. But yes, it's Ninoy Aquino Day. At of course, no, we remember Ninoy no, for his words no, that the Filipino is worth dying for. Isang paalala rin, no, Mark, na the Filipino is also worth living for. At with all the problems, challenges that we have, personal man yan, bilang lipunan, no, we continue no, to bring this before God. Kaya po yung mga prayer request nyo, no, ay feel free to share it with us, no. Siguro right now, brother, kasi sinabihan ako ni Kenneth at ng kasama natin sa studio na si Kuya Jervy na may konting mga tech adjustment to sa side nila. Ayan, pwede tayo mag-shoutout muna ng mga kasama natin, no? Maybe may mga nakita kang comment dyan, brother, let me know sa comments dyan sa ayan, feel free to highlight shoutouts, prayers, o kaya baka may mga sharing na sila. Yan, siguro ito si Sister Cathy Kalamlam. Yan, good morning from Fairview. Sabi niya, thank you for helping us complete our transaction with the government office. Yan, bumabati rin sa atin si Sister Ellen Leyva. Sabi niya, good morning Coach GC and Brother Mark from Santa Rosa, Laguna. Yan, pinabati rin natin si Sister Connie Darakan. Ayan, brother. Ayan.
Dito, Nasa, may mga nakita pa ako si Shorivel, ayan, ay nagbigay ng emoji, thank you. Kay Maria Halandoni, Maria Cristina, J. Ann Rose, Gia, ayan, thank you. Daisy, salamat kay Winnie, kay Des, no? Sige po, ito may pumasok na comment, no, from sa text message natin. Kay Kapanalig 5603, good DM, Coach JC, Brother Mark, thanks be to God for this blessed day. In God's blessing, please include in your masses our prayers, family, and me, my husband, my children, my loved ones, especially my grandchildren for healing, good health, safety, and protection, financial blessings. No? Salamat po. Ito yung madalas na sinishare ni Nanay Dulce. Thank you po. Yan. Ayan, back on air. Salamat Kuya, ayan, Jervy and Kuya Brother Kenneth, no, for updating me. Sige po, as we continue yung ating sharing, kanina nagbahagi na si Mark. Ang gusto ko dagdag brother doon sa question natin, ano ang mga hakbang ang maaari mong gawin upang mas magtiwala sa timing at kabutihan ng Diyos? Ako definitely, wala pa rin talagang tatalo sa ibigay mo yung buong tiwala mo sa Diyos, no? Amen. And I feel the same, no? Hindi naman ibig sabihin dahil sa, di ba, medyo marami na tayong naabot sa buhay, parang hanggang doon na lang, di ba? Patuloy ka na nangangarap, patuloy ka nagtatrabaho, and in my case, no, nangangarap ako hindi lang para sa sarili ko, pero para sa pamilya ko na, no? Sa aking asawa na si Milen, tapos sa aming anak na si Yana. So, tama ka, no? Pag may nakita ka sa social media, o kaya naman may nakita kang kasabayan mo, tapos parang, uy, medyo umaangat-angat siya, or nagta-travel, you can't help tao lang tayo Pero ang ganda ng reminder na balik pa rin talaga sa pagpapasalamat, balik pa rin talaga sa pagtitiwala sa Diyos, no? Katulad nga sa gospel natin sa araw na ito, no, we are reminded that ang Diyos, no, binigyan ng pagkakataon para magtrabaho yung mga lingkod, no, yung mga servants. Syempre may mga nagtrabaho ng mas maaga, may nagtrabaho ng kalagitnaan, at di ba yung kabutihan ng master hanggang sa huling oras yata, no? Nagbigay pa rin siya ng opportunity. Pero sinunod niya yung usapan na ito yung matatanggap ninyo. Siyempre, nung bigayan na, lagay, Lord, parang gano'n, mas marami akong effort bakit siya, mas pareho lang rin. Again, human as we are, nandyan talaga yung inggit, nandyan talaga yung selos, nandyan talaga yung ikinukumpara natin sa sarili natin. Pero, kailangan balikan pa rin natin, ano yung mga ginawang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, sa, kumbaga, in the past, no, today, and of course, as we look forward in the future. Kasi pag nakatingin ka lagi sa iba, nakalimutan mo kung ano yung meron ka, nakalimutan mo yung mga magandang ginawa sa'yo ng Diyos. Minsan, di ba, yung mga bagay na pinangarap natin, minsan pinalangin mo yun Ngayon, nandyan na. Tapos ngayon, titingin ka ulit sa iba, bakit sa kanya, di ba? So, again, I'm reminding myself about it, no? Dati, nangangarap ako na sana magka-abs ako, Lord. Ngayon, wala pa. Tabs pa lang So, I'll continue to trust. And I'll continue to be grateful. So, thank you, brother, for sharing itong question. Pati yan. So, kayo mga kapanalig, no? Nagkwentuhan na kami ni Mark dito. Kayo naman. Ayan, sabi dito ni si Cathy, continue doing good despite the rejection from the flock. Ayan, totoo naman, no? May mga pagkakataon na minsan yung mga taong inaasahan mo, sila yung maaring pagtaboy sa'yo, or you feel like parang hindi ka na belong. Kaya importante rin talaga, no, to continue to trust, no, in God, kasi talagang we are imperfect people, no? Pero iba talaga kapag sa Panginoon tayo nagtiwala. Sakto rin yan, brother, kasi ang ating series ay Under One Roof, no? And you can't help but think, di ba, pag pinag-usapan talaga ang usapang pamilya, no, hindi lang biological but also spiritual family, di ba? Diyan natin nararanasan either we are blessed and also we are broken. Kaya yan, letting you know po na itong series na to sobrang pasok na pasok sa banga, no? Talagang usapan natin ito sa pamilya, no? Living in blessed and broken families. So if you haven't checked po, you can go back into the team replay sa mga Facebook pages po, ang bawa sa Feast Bay area. So last Sunday, brother, nagkaroon tayo ng grand feast napaka-powerful ng message, no, ng mga builders natin. I was there to listen, to learn, but also to be part also the program.
Pero sobrang powerful ng message about blessed and broken families. And here the message is, let's make Jesus the center of our families. Kasi pag tayo naging sentro, kapag feeling natin tayo na ang focus, nakalimutan na natin ang Diyos, nakalimutan natin yung ibang bagay, ayan na, diyan na nagkakaroon ng brokenness, ng bitterness, ng mga conflict, ng chaos sa pamilya. So, for all the other schedules, visitahin niyo po ang feast.ph. Nandiyan po lahat ng locations natin all around the Philippines and all around the world. But sa Feast Bay Area, brother, we'll have our Sundays again with 10 a.m. and 1:30 p.m. session. At ayan, meron tayo iba't iba pa mga feast, no? All around sa Bay Area. That includes as well yung ating feast app that they can download. And feel free po to share this, no, to your friends. Ayan, ito yung schedule na binabanggit ko. So, ayun po, meron tayong Sundays. Of course, no, si Doc Didoy, I believe you get to attend this, brother. Every first and third Sundays po sila starting, itong August sa Citadine. Ayan, hotel. Tama ba, brother? Yes. Walang S eh. Citadine. Yeah. Pero Citadine, walang S. Okay. At 3 p.m. sila. Kapag ayan, Wednesday naman, bukod sa Megabyte tayo ng 5 a.m., 6 p.m. po, no, ang ating Feast U-Belt. Kapag first and third Wednesdays po, 6 to 8 p.m. sa Jollibee UST Dapitan, ang live event. Kapag second and fourth, yan po ang ating online experience at 6 p.m. Facebook Live at 7 p.m. Zoom naman. Of course, Brother Alvin has M3SY Live at meron tayong 8 p.m. Pag Thursdays naman, Father Michael Laguardia's Biblia Konia at kasama ang mga kaparian natin. That also includes, no, ang Feast Binondo tuwing second and fourth Saturdays naman sa Chapel ng Lucky Chinatown. At kapag Sabado, ayan, 5:30 naman ang Feast Manila sa YMCA Manila, dyan sa Red Hall. So, ang feast natin are there to be journeying with all of you, no? Of course, no, nandiyan na nga yung mga iba't ibang hugot, hanash, pero at least alam natin hindi tayo nag-iisa. Brother, baka may mga comments mo pumasok, babasahin natin siya. Pero ngayon, magpasalamat tayo sa mga biyaya sa radyo, no? Thank you so much po for being part of our Mercy Ministry, our media, our missions. At sa inyo po pagtulong, natutulungan natin ang ating mga ministries from womb to tomb. At ang details po ay nasa feastmercyministries.com. Let's continue the cycle of generosity. Let's invest in the mission of impacting lives. At para po sa paraan ng pagtulong, bumisita po sa www.biyayasaradio.com. Pwede kayo magbigay ng one-time giving o kaya ng regular giving. And your giving goes a long way. Yan. Kaya maraming po salamat. biyayasaradio.com. Thank you for the love and thank you for sharing it. Sige, brother. Siguro just before we wrap up, baka may pumasok pang comment, sharing ka nakita dyan. Kay Sister Cheche, be patient and believe that God's timing is always perfect. Amen. Amen to that. Thank you, Sis Cheche, for sharing that. Si Che Robles, blessed morning from Bacoor naman. Dito may pumasok pang comment sa DCRV846. Sabi ni Elvira, all the time God is good. Up to now, twilight of my life. O, diba? Talagang God is good talaga. At sabi ni Edgar, sa bawat hakbang, ang Diyos pa rin ang isipin upang maging mabuti ang bawat gagawin. Maging maayos at pakikitungo sa kapwa natin, ang bawat sandali kausapin siya at laging manalangin. Ba, salamat Edgar. Parang yun may rhyme may tugma talaga, no? Si Nimesio naman, sabi niya, pakisama sa dasal kalusugan ng aking pamilya. Amen, no? At si Annie, nagpadala ng malaking emoji. Sabi ni Annie, good morning. Ako po, lahat dito nakasama ng aking pamilya ay pinagdarasal, nagsisimba, matagal kong panalangin at patuloy kong ipagdadasal. At nanalig na darating din, ang tamang panahon sa kalooban ng Diyos. Amen. Thank you, Sis Annie, for sharing that. Si Virgo, sabi niya, Amen, to God be the glory. Thank you po. Si Maribel ay from San Jose del Monte, Bulacan. Dito sabi ni Concha, hakbang na aking gagawin ay always pray. Something will happen, di ba? Pray until something, happens. Parang push yun push. Focus sa aking paglilingkod sa church, volunteer as a mother, and to my son, John Albert, and give love to him now na nag-aaral na siya sa college.
Thank God always. Nako, thank you po. Si Cecil ay from Samal, Bataan. Thank you po. Si Marilyn as well. Ito, may mga humawag pang text message, no? Kay Kapanalig 6559, pakisama po sa misa for the soul of Antero Reyes, no? From Kuya Kid Reyes, St. James, Plaridel, Bulacan. Si Kapanalig 3914, sama po sa misa, complete healing, Feli Javier, ng Guagua. Thanks, protection sa family. Ako, thank you so much po sa mga sharing ninyo at definitely, no, may misa pong iniaalay sa Radio Veritas araw-araw. Brother, just before we wrap up, again, inviting you all, no, na kung kayo po ay nasa UST Jollibee, Dapitan area, Manila area, U-Belt area, mamaya na po ang ating Feast U-Belt at 6 to 8 p.m. po yan. At ang ating series ay Under One Roof. Ang ating talk ay Blessed and Broken Families. Feel free to scan the QR code para po mabless kayo at maging bahagi po kayo ng aming updates. At again, salamat po for joining us once again. Okay. I think that's about it. Manalangin tayo, Brother Mark. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you so much, Lord, that you have reminded us na huwag kaming mainggit, huwag kaming magselos, at patuloy kaming magpasalamat sa iyong kabutihan. Patuloy kaming magtiwala sa iyong mga plano sa amin, Panginoon. At alam namin that yes, in God's perfect timing, yung po mga pinapangarap at pinapanalangin namin ay mararanasan at ma-i-experience din po namin. For now, Lord, we will continue to work, we will continue to trust, and we will continue to be grateful. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mark, high five. Thank you for serving with me. Salamat po mga kapanalig for joining us. And again, no, this has been a blessing serving with you. Palagi nyo tatandaan, si Jesus ang ating gabay habang buhay. Sumain nyo ang katotohanan. God bless everyone. A blessed Wednesday. At sa mga nasa radyo, pakinggan nyo po ang susunod na programa, ang Veritas Balita. God bless everyone. Thank you.